Tikman na natin. Okay na Sir, sa cinnamon po ako. Cinnamon. Ano yung sa'yo? Ano yung cheese ba? Anong flavor ang kinukuha niyo? Cinnamon. Cinnamon, di ba? Ikaw, Justin. Cinnamon. Yes! Alam nila kung ano. Alam niyo kung ano to. Alam na. Dito namin yung Gwapo mga bako. O pero syempre, bago pa tayo masobrahan dito, batiin muna natin mga kapatid natin. Good morning mga kapatid! February 29, maabig ang aulo sa wikang Aita mag-indi. Training na happiness tayo ngayong Webes, lalo na't last day of the month na. Leap day pa, oo nga, leap day pala, yes. Susulitin natin itong araw na ito na kada 4 na taon lang nalalagay sa kalendaryo. Di ba, Mama Dimps? That's right. Gina G ako dyan, Jess. Kaya nga heto for this morning po, sweet and fun ang ating vibes sa mga cute na morning donuts natin. Niluto with love, binudburan with added pampahappy, hit na hit. Ito sa mga bagets. Alam mo, yung bata pa lang si Kali, talagang dinadayo namin to. Sabihin ko sa inyo. Totoo As in, naman. pila dito ha. At Addict siya dito? Super. Kahit sa mga bagets pa rin yung feels, patok ito. Tama, napakasarap at agree ako dyan, Mama Dims. Ito po, fun fact lang, para sa ating iba pa nating mga kapatid, alam nyo ba na itong donuts, 1800s pa na recipe. Wow. Ang sabi mula pa sa mga Dutch itong pagkain na ito na dinala nila sa New York sa Amerika. Bilang lang ito, bilog lang itong bola noon hanggang sa binutasan noong 1846. Wow! So, ibig sabihin, ganun lang siya. Yeah, Ano yung parang munchkins kaya yun? Oo, Parang ganun, binutasan. Ang malaki siguro, di ba? Di ba? Oo. That's true, Mari. That's true. That's true. Pero ang interesting din, di ba, may butas siya, no? Pero hindi lang para sa aesthetics yan, mga kapatid, na patunayan kasi noon na mas mabilis naluluto yung donuts kapag may butas. So, dapat pala yung mga isda, karne, butasan. Ayun na. Okay. Wala ko. Galing mo doon. Yes. Ito pa, no, sa pagdaan ng panahon, 1847 kamo, tagal na, no? Ngayon, nag-evolve na itong mga donuts, ito, ibang klase na yan, iba-ibang mga uri, pati na nga sa paggawa, di ba? The process of making donuts, yan. Meron na nga automatic ang paandar sa pagluluto ng donuts at yan. Ang papakita namin sa inyo ngayon, naku, Manong, ang tagal-tagal ko na kayo iniintay dahil paborito ko talaga to. Nakarating din kayo dito sa Good Morning Kapatid. Eto na po, tawagin natin si Jerome Makatangay ng Little Orbit Mini Donut. Good morning, kapatid! Good morning, Jerome. Good morning, kapatid! Nakarating din si Jerome. Favorite mo talaga. Favorite ka, even si Nakali. Matagal Si na. Kali talaga. Kasi ang tagal nyo na. Di ba? Gano'ng katagal ng Little Orbit? Nung start kami nung 2018 sa mga events, pero since nung bata ako, favorite ka na din talaga siya. That's Yung right. sinasabi niya 2018 kasi franchise si Jerome. Okay. So, Jerome, ibig sabihin, ang negosyo mo with Little Orbits nag-start 2018. Pero events kayo, hindi ka nakastall sa mall, Nag-start ganyan. kami sa mall po, nakapwesto kami sa Greenbelt 1. Doon siya nakilala po, tapos may nag-inquire sa amin na celebrity client. So, in-inquire niya na kung pwedeng sa birthday niya po. So, doon kami nag-start mag-events. Natuloy-tuloy na po. Tapos lalo nag-pandemic, ano? No po, no, pandemic. Mas marami yung mga weddings, mga birthday, tsaka yung mga company events. Kasi nga naman talaga Classic. pwede mong dalhin lang. At saka classic, Mommy. Ang bilis din yan maluto. Okay, kwentuhan mo naman kami. Mula nung nagsimula ka ng negosyo hanggang sa ngayon, anong mga experiences mo? Na-experience ko na sa mga nag-i-inquire sa amin ng mga clients, usually sabay-sabay sila. So, hindi ko siya kailangan magkaroon din ng time management, saka kung paano ko siya i-manage talaga. So, sobrang challenge siya sa Ano akin. pinaka-paborito mo na flavor? Kasi usually, di ba kung sino yung may negosyo, kadalasan, parang nasasanay sila sa lasa, pero merong isang flavor na talagang hindi mo ma-let go. Ano yun? Yung chocolate. At Chocolate talaga. Hindi Subukan din cinnamon, natin yan, Mami. Sabi- Pero Tsaka, again, sa mga... masarap pagsamahin yung chocolate tsaka At cheese. mix. Pwede. Talaga? Magka, Sige. salitan. Sa bagay, yung tamis sa kayong alat siguro, no? Oo, pag pinagsama mo. Pero sa mga events, ano yung patok na flavor? Cinnamon talaga. Cinnamon eh. No? Katulad kami, Matic eh. Dami namin ng cinnamon agad-agad eh. Sobra. Tsaka ang masarap dito talaga, yung pag kinain mo kasi mainit din sa
sa tiyan. Yes. Parang lagi ako kumakain na ganito na mainit. Pero pa kumain na malamig dito. Kasi Ako naman, fresh. gusto ko yung melt in your mouth na feels, di ba? Sarap eh. Paborito din siya ng mga kids. Kids eh, no? Kids talaga. At Ito yung trinay chocolate mo. and cheese. Oo. Okay. Eh, paano Paano po? gagawa daw? Tingnan Subukan natin. ganito po. Wow, pagkakataon na natin to. Yes, kasi lagi lang natin ito nakikita sa food court eh. Paano ba? Anong mga kailangan natin gawin? Ano yan? Ah, yung So donut. yung Parang, dough. parang matik. Ayan. Form na siya. Ayun, bilog na siya. Bilog na po. Matik na. Automatic na po siya. So mga 5 to 10 seconds makakagawa na siya ng donuts. Okay. Ayun. Sa isang minuto, ilan ang nagagawa ka na lang? Kayang gumawa ng mga 10. 5 na packs. Ganyan. Five Okay, packs, oo. no? Sa isang Sa isang pack. minuto. 6 pieces sa isang bag. Pwedeng 6 feet, pwede rin isang dosena. So, hahayaan nyo lang dyan. Automatic nang gumagawa yung yung automated Okay. machine siya. So built talaga yung machine na to para gumawa ng Kasi donuts. sukat din nila yung Ito yung nakikita init. ko nung mga ano, ganyan na sila. Pwede pa try, Jerome. Okay. Diba? Ito yung nakikita ko, parang binabalik-balik na. Pinabaliktad para lang sure na ano, pantay. Yun, no? Whoop! Pero, oo, dahan-dahan. What's next para sa inyo? Ano yung mga naiisip nyo pa para dumagdag ba sa negosyo nyo? Ngayon, nag-iisip kami, marami nag-inquire din sa amin na, na yung mga ready to eat, yung mga luto na, tapos doon na lang namin iinit. Ganun. Okay. So, Parang yun para naman yun yung nire-research part nyo namin na lang. pang ready to eat. Tama. Are you also planning to add more flavors? Mga more on savory? Na mga Nag-iisip pa barbecue, po sour yung- cream, gano'n? Yung main, Isa yung pa main po yung main company. na- Kasi ano to franchise. Franchise. Hindi Pero sila ano ba? pwede gumalaw. Ibig sabihin, Jerome, ikaw, stick ka na sa events o iniisip mong magkaroon din ng yung permanent din na location? Yes po. Mas maganda rin po, may permanent location para continuous yung income. Tama. Tsaka yun nga, yung events, mas maganda din na tuloy-tuloy din siya. Kasi nakakatulong din siya sa mga crew namin. That's right. Tsaka yung mga celebrity, gusto din kasi nila na matikman ng mga ibang, ng mga anak nila. Yes, Yes. totoo yun Totoo yun. Paborito din kasi ng mga bata, ng mga artist. Sabi si... Go, mami. Ano ba yan? Pancake mix lang ba yan? Or hindi? Nakamix May na po. secret ka, no? Nakamix na po Secret talaga ng siya. ano yun. Ang Lil Mami, Orbit pag na mismo. franchise, nanggagaling yan mismo sa main. Sa main Nagawa na. yan. Yes. Hindi nila sasabihin sa atin kung paano. Never. Kasi makakagawa tayo ng Little Galaxy. Ganyan, no? Hindi pwede. Bawal sa negosyo. Okay, Sa natin. ko about sa events naman. Pag kunyari gusto naming arkilahin or irenta kayo or kuhanin kayo, magkano po ang starting? Yung starting niya, 100 packs, 10,000. Pero may minimum okay. kami, yung 50 packs, 7,000. Pag more than, mga 200 packs, 18,000. ganyan. Depende sa gusto ng client. Okay. And in a pack, ilan ulit pieces siya? 6 pieces per pack. Six Okay. pieces. Alam mo ba, bite size yan kay Papa B? Sobra. Kahit sa akin din eh. Bite size siya. Bilang nainit na natin. Oh, tayo ito yung muna maganda. ng Ito yung flavorless. fresh by fresh. Kukuha uli ako, ha? Okay, ano yung minention mo kanina, Jerome? Chocolate. Chocolate. Mix ba? Yan. Okay siya. Magkahiwalay. Pero pwede rin bang 2 flavors in one pack? Hindi. Isang So flavor magkahiwalay. Magkahiwalay. Ito yung bagong luto. Hindi, pwede ba? Mix. Pagsamahin. Sarap sobra. Kape na lang. Ito, Chocolate and cheese. Sabi niya. matatakot na si Manong Ayan na, kasi kinuha ko na yung pang scoop. Tatlong ilalagay ko. Oh. Kesa sa isa. Diba? Yun, no? Mami, mami, nandyan po si Doc Den. Ay, Dr. Good morning! Precisely. Kaya kain lang tayo ng kain kasi andyan naman si Kasi- Doc Dex. Pero kasi wala siyang sandok ni Doc, kaya pauwiin niyo na siya. Ito na. Ano yung pinakamatamis? Yung tama Kaya nga lang si pwede ako Jerome. kumain, tsaka naman siya. Kanya binalaan siya nung alat yung tamis nung chocolate. Talaga? Ako naman Sweet ang and- pinagsama ko, cinnamon and chocolate. Yan, pwede. Perfect. Okay, nag-enjoy kami masyado dito. Okay, paano ba nila kayo makokontakt, Sir Jerome, pag gusto pa nilang kuhanin? You can check our social media page po. So, Facebook, Lil Orbits Cart for Rent. And Instagram po namin, yung Lil Orbits Cart for Rent din po. Okay, maraming salamat sa'yo, Jerome. Thank you, Jerome! Ito, thank you sa lahat. Parang hindi pa kami busog, parang kulang pa. Ang sarap I'm sure lang. marami pa kami kukunin mamaya. Sure yan, sure yan. Orbit, salamat! Pagsubo mo, di ba? Kaya nga, yun nga, magpapasalamat na pala ako. O mga kapatid, ngayong leap day, palundagin na natin ang saya. Tara na sa lubungin ang araw ng may ngiti. At pag-asa, ako po si Jess de Los Santos.
Huling araw na ng ikalawang buwan ng taon. Can you believe? Grabe ha. Kaya naman po, huwag tipirin ng sweetness, love, and care sa inyong mga minamahal. Ito, doon na kaagad. Ako po, si Dampos Romana. At bukod pa dyan, dagdagan na rin ng inspirasyon at motivation ang sarili. Focus lang kayo mga kapatid, lahat ng mga dapat mong gawin, achieve yan. Ako naman po, si Maui David. Gawa na ng donuts at kung anong pang pwede masarap na pang-agahan mga kapatid at ganahan na rin sa pagsama ng inyong paboritong morning kasalo. Ako po si Justin Quirino. At syempre muna sa ating mga balita sa Frontline sa umaga, mga mainit na update sa ilang pangyayari sa loob at labas ng bansa. Ako po si Chiki Roa Puno. Yan naman masayang bati namin sa inyo, mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo at lola. Good morning, kapatid! Naku, good morning Oo, talaga. ang hirap magpigil sumubo ng sumubo kasi hindi mo alam, linya mo na pala. Ay, wala pala. Marami pa tayong inihain para sa mga kapatid natin ngayong umaga. Simulan mo na, Justin. Tama ka dyan, Jester, no? Ito, medyo mainit pa, no? Ito din, mainit-init na usapan ngayon online. Ang pagpapa-IV drip Ayun. ng vitamin C. Ano nga ba ang epekto nito sa ating kalusugan? Yan ang pag-uusapan natin kasama si Doc Dex. Mamaya, sasabi ni Doc. Live yan, live. Live na live! Live na live! Naku, at ito naman po, extended naman ang ating pagkamangha sa aking Another House Tour today. Sisilipin pa natin ang iba pang koleksyon ng mga laruan, memorabilia sa binisita ko pong bahay na museum pa sa may bahay. O, sa mga mahilig sa mga surprise dyan, lalo sa mga pangmalakasang prank, hinay-hinay lang dahil baka ang dapat sana'y masayang sorpresa, magdulot pa ng peligro at disgrasya. Sa mga ganitong kaso, ano nga ba ang mga pwedeng reklamo? Ipaliliwanag sa atin yan sa Legal Bato. At bago sila magpakalat ng winner na Papa Good Vibes sa hapon, makikipagkulitan muna ang isa sa mga bagong tanod ng Saya, co-host ng game show na sitcom pa, Barangay 5 Panalo, Kayla Rivera. Makakasama natin live. At heto naman, favorite ko sila. Hindi nyo na kailangan pang magtanong ng paulit-ulit. Uy! Ikaw lang. Ay, neto pala. Dahil ang hit OPM band na Novita makikijam po sa atin maya-maya. More Hugot Feels pa tayo. Mamaya lang, live na live. At sa mga umaksyong balita naman sa Frontline sa umaga, Pangulong Bongbong Marcos nagpasalamat sa suporta ng Australia sa pagdepensa ng soberanya sa South China Sea. At notorious na hold-upper, kinuyog matapos mambiktima sa Quezon City. Mas malaking discount sa groceries para sa mga PWD at senior citizen aprobado na ng DTI. At sa showbiz, first solo single ng SB19 member na si Justin, inilabas na. Kanina, Justin, naglabas ka ba na? Baka na? Tagalog yan. Eto naman po, pakislapin pa ang mga mata natin, mga kapatid. Ilabas na rin ang mga nakaka-inlove na mga ngiti ninyo. Join na sa aming Pampabuenas this morning. Nakagumoka ako selfie contest. Watch lamang po dito sa amin sa Good Morning Kapatid. At saka naman mag-selfie. Ang mga habi at nakaka-good vibes sa mga larawang yan, ipadala sa aming official Facebook page na Good Morning Kapatid with your location na rin. Yes! Samahan nyo na rin kami hanggang sa matapos po ang programa dahil baka kayo na ang mapili para manalo ng 500 pesos worth of load. Kaya naman, kagumoka, go, selfie na. Yan. Tuloy-tuloy lang ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Marami ang nahuhumaling sa pagpapadrip. Malaki ang ginagastos para daw kuminis at pumuti. Pero safe nga ba ito sa katawan natin? Alamin ang sabi ni Doc. Bentang-benta ang pagpapa-IV drip sa ngayon. Nakikita pa nga natin yan sa mga artista at mga influencers. Tulad na lamang ni Mariel Padilla na nag-viral matapos mag-drip session sa Senado. Sabi niya, vitamin C ang tinurok sa kanya sa deleted na niyang Instagram post. Ang tanong, ligtas ba ito? Ang sabi ni Doc, ang vitamin C po o tinatawag ding L-ascorbic acid ay mabisa kontra sa virus na nagdudulot ng sipon. Madalas na nakikita ito sa mga prutas at gulay. Wala po kakayanan ng ating mga katawan na gumawa ng sariling vitamin C kaya't sa pagkain talaga
talaga ito dapat makuha. Pero paalaala lamang, naglalaro lamang po sa 75 hanggang 90 mg ang kinakailangang vitamin C kada araw. Isa rin po itong antioxidant at mahalaga sa iba't ibang proseso ng ating mga katawan tulad na lamang ng pagbuo ng collagen, ng carnitine at neuropeptides. Kapag may sapat kang vitamin C, sinasabi po ayon sa mga pag-aaral na mas mababa ang risk na makaranas ng hypertension, coronary heart disease at stroke. Ngayon, okay lamang bang makuha ang vitamin C sa pamamagitan ng intravenous or IV drip? Ang sabi ni Doc, depende po at hindi ito nirerekomenda sa lahat. Maaaring makasama kung unsupervised o walang bantay. At kung sobra-sobra po ang vitamin C, maaari din itong magdulot ng side effects tulad na lamang po ng mga sumusunod. Pwede makaranas ng iba't ibang sakit sa katawan, pwede makaranas ng pagdadayariya at pagsusuka. Pwede rin itong magdulot ng skin irritation at allergy at pati na rin heartburn. Kinakailangan pa po ng marami pag-aaral upang matukoy ang tamang dosage na padadaanin sa drip papunta sa ating mga bloodstream. Hindi rin po inirekomenda ang pag-inom ng higit sa isang klase o isang brand ng vitamin C sa isang araw. Tandaan na ang pag-inom ng higit 1,000 mg per day ay walang benepisyo. 50% lamang kasi nito ang napupunta sa ating mga katawan. Ang sobra ay inilalabas lamang po natin sa ating katawan sa pamamagitan ng ihi. Ang masama dyan, yung sobrang vitamin C sa ihi ay nagpapataas din ng acidity sa urine, dahilan para tumaas ang risk ng kidney stones. Sapat na po ang pagkain ng green leafy vegetables at sariwang prutas para maabot ang required na vitamin C dosage sa isang araw. Katumbas yan ng isang pirasong orange o kaya naman ay isang cup ng strawberry at papaya o pwede rin kalahating cup ng pulang sili o di naman kaya isang cup ng broccoli pati na rin ng spinach. Tandaan na hindi lamang din po vitamin C ang susi sa malusog na pangangatawan. Dapat pa rin nating samahan yan ng pag-ehersisyo at tamang iba't ibang uri ng pagkain araw-araw pati na rin pagtulog. At kung may nais pa kayong i-ask Doc Dex dyan ay mag-message lamang po sa aking Facebook page o sa official page ng Good Morning Kapatid. Yan, at para ipaliwanag pa yan, kasama natin live ang ating resident morning doctor na si Doc Dex Makalintal. Good morning, Doc. Good morning. Tapos ka namin. Wala ka dalang food. Oh, ito yung food ko. Vitamin Food C? for thought. Food for thought. Pero malinaw, sinabi ni Doc, at least linawin lang natin yung intake talaga. Kailangan ng katawan ng vitamin Yes, C. kailangan. Pero meron ng required. Meron lang or- ang required. Which is 75 to 90 mg. Yes. So nakatumbas ng Katumbas siya ng kunyari, yung half cup ng capsicum o yung inyong chili peppers. O kaya din Pula ba naman yun? yung pula at saka yung green. Actually, mas marami nga yung pula kaysa doon sa green. Pero konting-konti lang naman yung difference. Halimbawa nila. sa prutas naman. Sa prutas naman, nandiyan dyan yung strawberries mo, nandiyan dyan yung citrus fruits mo. So yan, pwede na yon. Actually, guava, yung isa, 125 mg na Mayaman. yun. Sobra-sobra na yun. Sobra-sobra na yun. For the recommended dietary intake. So, ibig sabihin kasi, we just have to qualify. Yung recommended dietary intake, based siya sa healthy population. Pero if you have other diseases, so dyan na papasok yung pagta-titer natin ng dose natin. So, it would depend din kapag ka nakakaroon ka na ng vitamin C deficiencies. Say, for example, if you have signs, say, for example, pwede kang nagbi-bleed, Yes. no? Baka kasi nagkukulang ka ng vitamin C doon. Kapag ka hindi masyadong maganda yung wound healing, baka kailangan din natin magbigay ng vitamin C kasi nakakatulong siya sa collagen. Doc, ang tanong ko, nagmamatter ba yung the way pumapasok ang vitamin C sa katawan natin? Kasi we were talking about the drips, Yes. di ba? Pero you can also eat your for Yes. vitamin C. Ano yung masasamang epekto kapag through the drip? Meron Okay, ba? Yes, May masamang meron. epekto? Meron kasi yung vitamin C through the drip, dire-diretso yun sa katawan ng tao eh. So pwede kapag sumobra ka doon sa dosage na kinakailangan lang talaga ng katawan mo at a certain level, itinatapon lang din ng katawan mo yun. So, iniihi mo? Iniihi mo ganon. din lang din yon. And then it also strains your kidneys. So and then pwede rin gawin ng vitamin C ay paging acidic yung urine mo. So kapag ka naging acidic yung urine mo, you are prone to having a lot of problems. Say for example, kidney stones. Tapos kung ang pagkain mo pa ay more of your oxalates, katulad ng kunyari, marami kang kumain ng mga spinach mo, pero hindi ka kumakain ng calcium. Kapag ka mas marami kang uminom ng soft drinks, umiinom ka parati ng kape, tapos hindi ka kumakain ng calcium-rich foods, pwedeng magkaroon talaga ng oxalate stones dyan. Doc, para lang aware tayo. Kasi syempre, yung mga pagka hindi natin alam, di tayo aware, papakinggan natin yung sinasabi sa atin. Yes. Bakit marami ang nahuhumaling dyan? Ano ba yung latag? Ano yung sinasabi Ayan. sa kanila? Para alam natin, para may red flag na tayo. Yun kapag kasi sabi, magpapaganda ka dito, puputi ka, kikinis yung balat mo. Yan yung mga red flags eh. Kasi yung mga sinasabi na gano'n, yun po ay mga side effects lang talaga. Actually, sinasamahan nga talaga ito ng glutathione minsan. So yun yung mga sinasabi na signature drips. So tinuturok yan sa inyong veins. Tapos ito ay sinasabi na tutulong sa inyo para pumuti. No? Okay. Pagka gano'n, it's for vanity purposes, wag na. Wag na. Mas mainam kasi if you want more of your antioxidant
antioxidants. Say for example, gusto mo na tumaas yung glutathione mo sa Yes. katawan mo, ikain mo na lang. Anong pwedeng kainin for glutathione? Ayun, pwede kayong kumain ng fruits, ng vegetables ninyo, para nang sa ganon, yung liver ninyo, mag-stimulate lang siya ng sarili niyang glutathione. At sapat na. At sapat na yun. Sapat na yun. Pero Sapat na yun. ito, kailan nagiging okay na magpa-drip? Kailan siya okay? kinakailangan? Okay. Kapag ka meron kayong problema talaga sa vitamin C ninyo. May And then deficiency ito, talaga. minsan may mga sinasabi din sa ilang mga pag-aaral pero hindi pa super confirmed na po pwede rin itong makatulong sa mga cancer patients natin, na kapag naka-chemotherapy sila, po pwede itong adjunct o katulong siya ng inyong chemotherapy. So ito yung tinatawag natin na nutrition support. Okay. So yun, po pwede siyang makatulong pero hindi siya treatment talaga. Pero kasi sa mga nanay, lagi naming sinasabi na rin. Sinasabi ko to, pagka may sipon o mukhang magkakasakit yung bata, load up, mag-vitamin C na mag-vitamin C. Yun Well, ang nakalakihan namin. Yes, Doc. yun yung nakalakayan nga po natin. Pero wala pong pag-aaral na nagsasabing kapag ikaw ay magkakaroon pa na lamang ng sipon, kunyari, ito na, makakaramdam ko ng sipon, tapos mag-vitamin C ka ng vitamin C. Na mawawala. mawawala siya, hindi eh. Hindi siya. Dapat, way before, nagva-vitamin C ka na every day. Regular. And then yung dose po ninyo sa inyong capsules, that would be around 500 milligrams. Yes. Sa isang araw, okay. Sa isang beses, okay na yon. Kasi yung 500 milligrams na kukuha siya ng katawan natin within 5 hours or na-absorb siya, yun lamang yung kaya ng katawan nating i-absorb within 5 hours. So every 5 hours, mag 500 milligrams. Well, pwede. Pwede ba yun? Kung meron may talagang deficiency. kung may talagang Kung may deficiency. deficiency. Say for example, you're having scurvy, which is rare right now kasi widely available nga ang vitamin C. Yung scurvy, nagkakaroon kayo ng mga spots diyan na mga mapupula, pero blood 'yon, no? Para pagka nagkakaroon kayo ng leakage, kapag yung inyo pong mga gums ay naging namamaga, tapos nagbi-bleed, yan po pwede kayo mag-vitamin C. Pero kinakailangan caution lang naman din kasi baka nagkakaroon tayo ng problema sa tiyan din dyan. Ano yung acid? Acid. Kasi, Baka tumaas so ito yung yung sinasabi lang talaga ni Doc is that ang pinaka-ultimate form mo na ng prevention ay gawing parte ng regular diet mo ang vitamin C intake. Yes. Kung kami ay umiinom ng multivitamin, okay na ba yung vitamin C na nandoon sa multivites o magdadagdag pa? Sa katotohanan, ito yung katotohanan talaga dyan. Hindi pare-pareho yung laman ng multivitamins. No? So kasi kung mapapansin po niyo, nakalagay no approved therapeutic claims. Meron mga multivites dyan nakalagay 100 mg ng vitamin C, meron 75 lamang, meron minsan 6 lamang. So susuriin you mo. have to check the label talaga. No? So lagi sa kahit ano bang bagay, you have to check the label. Baka kasi kulang na kulang naman yun po. Tsaka Doc Dex, yung mga multivitamins na yan, hindi pare-pareho din yung Formulation. bioavailability. Yes, nila, ganun din. So for example, kapag sinabi niya na may 100 milligrams of vitamin C, baka naman yung bioavailability niya is 50% Yes. lang. So imbes na 100, nakukuha mo lang ay 50 Yes, kasi milligrams. merong mga vitamins din na magkakasama sila at minsan naglalaban-laban sila doon. Okay. So may mga ganun eh. Say for example, your copper and your zinc sometimes nagkakaroon ng problema. Pero ito, mabalik ko lang, Doc, sa usapin ng drip, Kasi napaka-enticing lalo na kapag nakita mo na in-offer siya sa isang clinic. Yes. O sa isang, sasabihin natin may espesyalista na mag-handle. So, bakit umabot na tayo sa punto na lagi na rin natin siyang nakikita sa mga klinika? At ano yung siguro dapat mindset ng mga kapatid natin? Dapat ang mindset natin, siguraduhin po ninyo na may doktor sa klinika. Hindi po pwede na allied health lamang yung nasa klinika tapos ay okay na kayo dyan. Kasi ang problema, kapag ka nagkaroon ng allergic attacks, nagkaroon ng allergic reaction, sinong mangangalaga sa'yo? So you have to have a doctor on board. Ayun. Okay. Ganda. Maganda Klaro, mga reminder. klaro. Okay, maraming salamat. Doc Dex Makalinta! Thank you, Doc. Ito naman sa ating pagbabalik, balita tayo, mas malaking discount para sa groceries ng mga PWD at senior citizen. Aprobado na ng DTI. Mga may-ari ng e-bike at e-trike, umaaray ngayong ipagbabawal ang mga ito sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. At music video na unang solo project ni SB19 member Justin inilabas na. Yan, baka natin yan ha. Kaya wag po kayong aalis, magbabalik pa ang inyong Fave Morning kasalo ang Good morning, kapatid!
narito na ang mga umaaksyong balita ngayong araw. Ihahatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. Viral ngayon, ilang pasahero nagreklamo matapos putaktihin ng surot sa terminal ng NAIA. Mga may-ari ng e-bike at e-trike umaalma at umaaray ngayong ipagbabawal na ang mga ito sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Pangunguyog sa isang holdupper sa Quezon City sa pool sa video. Blackwater at TNT tropang giga-wagi sa pagsisimula ng PBA Philippine Cup. At Miami Heat forward Jimmy Butler tampok sa bagong music video ng bandang Fall Out Boy. Arestado ang isang holdupper na kakatapos lang mambiktima sa Quezon City. Ang suspect walang kawala matapos kuyugin ng mga lalaki. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Ayan siya. Mabilis ang lakad ng lalaking yan nang masapul sa CCTV sa Barangay Talipapa sa Quezon City. Pero nang makitang may papalapit sa kanya, mabilis na tumalikod ng lalaki. Ang hindi niya alam, binubuntutan na pala siya ng isang tanod. At pagkalapit ng tanod, agad nitong sinunggaban ng lalaki. Ilang saglit pa, ilang lalaki ang dumating at nakigulo. Ang lalaking kinuyog, holdupper pala. Pilit pang nagpumiglas ang holdupper pero wala siyang palag sa dami ng humuli sa kanya. Dito sa bahaging ito ng Barangay Talipapa na corner ng mga pulis at barangay tanod ang suspect sa pagnanakaw. Base sa CCTV video, makikitang nakikipambuno pa nga ito sa mga otoridad bago tuluyang sumuko at dalhin sa pinakamalapit na himpilan ng barangay. Ayon sa pulisya, katatapos lang mang hold up ng suspect nang masapul sa CCTV. Isang parking attendant ang tinutukan ito ng suspect at nagdeklara ng hold up at kinuha po yung cellphone niya. Yung suspect po pagkatapos ng hold upan, tumakbo sa papuntang direksyon ng Mindanao Avenue. Pagdating sa istasyon, positibong kinilala ng biktima ang suspect. Na-recover sa suspect ang ninakaw niyang cellphone. Nakuha rin ng isang baril na hindi lisensyado. Based on verification, wala pong lisensya. Magre-request tayo ng ballistic. Baka nagamit ito previously sa mga krimen. So magko-cross-match tayo. Napag-alaman ding labas-masok na sa kulungan ng suspect at dati nang nahuli dahil sa pagnanakaw at ilegal na pagsusugal. Ayon naman sa suspect, hindi sa kanya ang baril na nakuha ng mga pulis. Titignan niya po pilit yung bakal na dala-dala ko. Kasi po may dala akong bakal po. Baril po. Kanino yung baril na yun? Sa kasamaan ko po. Binabebenta po sa akin. Na-inquest na ang suspect na mahaharap sa reklamong robbery at Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nagbabalita mula sa frontline. Ian Suyu, News 5. Isang patay na sanggol ang natagpo ang nakasilid sa loob ng kahon ng sapatos sa Tondo, Maynila. Nasa frontline ng palitang yan, si Dave Abuel. Sa kuha ng CCTV ng barangay noong Pebrero 18, kita ang mga batang nakabisikleta, pababa ng tulay ng Nepa Street sa Tondo, Maynila. Dala-dala nila ang nakasupot na kahon ng sapatos. Tumabi ang mga bata sa isang tahimik na kalsada. Di na nahagip sa CCTV, pero nang buksan ng kahon, dito tumambad ang laman na isa palang sanggol. Sa takot, dali-daling umalis ang mga bata. Mula doon sa tulay na yon, dinala ng mga bata yung kahon ng sapatos dito sa bahaging ito ng Nepa Street. Nang buksan nila ito, tumambad sa kanila ang patay na sanggol. Ayon sa barangay, lalaki ang kasarian ng sanggol at tingin nila kapapanganak lang dito. Matapos ang ilang minuto, bumalik ang mga bata. Dumating na rin ang ilang pulis at mga taga-barangay. Pero bigo silang isalba ang sanggol. Naantig ang puso ko dahil nga bata na siya angel na siya Hindi siya fetus. Siguro mga 8 to 9, 8 months siguro. Lumabas sa investigasyon na isang lalaki ang posibleng nag-iwan ng nakakahong sanggol sa tulay. Nakunan kasi ng CCTV ang lalaking yan na may dalang supot ilang minuto bago nakita ng mga bata ang kahon. Nang sunod siyang makunan ng kamera, wala na itong dala habang paalis ng lugar. Patuloy ang backtracking ng mga pulis para matunton ang nag-iwan sa sanggol. Posible siyang maharap sa reklamong intentional abortion o infanticide. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Umaalma ang mga may-ari ng e-bike at e-trike ngayong ipagbabawal na ang mga ito sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Lalo pa at ang ilan sa kanila, ginagamit na rin sa kanilang kabuhayan ang mga nasabing e-vehicles. Nagbabalik si Dave Abuel. Dumadaan sa expressway.
bumabalandra sa kahabaan ng EDSA at walang lisensya ang mga driver. Ilan lang yan sa madalas na reklamo sa mga electronic vehicle gaya ng e-bike at e-tricycle na naglipa na ngayon kahit saan. Bagong hari ng kalsada na sila kung tawagin ng iba. Pero ngayon, tila tapos na raw ang maliligayang araw nila dahil sa inaprubahang resolusyon ng Metro Manila Council kahapon. Sa ilalim nito, bawal na ang pagdaan ng mga ganitong klaseng sasakyan sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. 18 kalsada ang nasa paunang listahan ng MMDA. Kasama rito ang lahat ng circumferential at radial roads at ilang expressway gaya ng SLEX. Pati sa elliptical road sa Quezon City, Mindanao Avenue at Marcos Highway. Kaya ang e-bike driver na si Joseph, aminadong nanlumo. Kumuha kasi siya ng e-bike na ginagamit niya panghatid sundo sa mga estudyante. 72,000 pesos ang kuha niya rito na hinulugan niya kada buwan. Pero ngayon, nangangamba siyang masayang ang ginastos at mawalan ng kita. Mawawala kami ng hanap buhay. Kawawa naman yung mga estudyante. Kaka isang linggo ko, 1.5 eh. Ayon naman sa Metro Manila Council, pasensyahan na lang daw muna dahil delikado daw talaga ang mga e-bikes sa kalsada. Mga aksidente ng mga e-trikes, e-bikes, nasa SLEX, nasa mga national roads, sila po hindi sumusunod sa mga traffic regulations. Sana nga wag dumating yung punto na may mamatay pa dahil dito. The objective is to regulate and impose fines to ensure the safety of everyone. Bukod sa e-bikes, kasama rin sa ipagbabawal sa mga major road ang mga kuliglig, tricycle at electric scooters. Matagal na silang ipinagbabawal sa malalaking kalsada. Pero sabi ng MMDA, walang ipinapataw na multa noon sa mga nahuhuli. Ngayon, 2,500 pesos na ang multa sa mahuhuli. Sa mga nagmamaneho ng e-bike at e-trike na lampas sa 50 km per hour ang top speed, mai-impound na kanilang sasakyan kung wala silang maipapakitang lisensya. Kaya si Jackie nagamit ang kanyang e-bike sa pag-deliver ng mga parcel na mamroblema dahil wala raw siyang pera pang-apply ng lisensya. Malamang po ma-stock na lang to sa bahay. Kasi sabi po sa balita, baka daw po magparehistro daw po ng e-bike. Giit naman ng MMDA, hindi dapat ituring na kontra sa mga mahihirap ang paghihigpit na ito. Siguro it's about time na stop po natin gamitin yung anti-poor argument all the time na may regulation. Dahil po, ang primary concern po natin dito ay safety ng lahat. Hindi lamang po yung gumagamit ng e-bike, pati na rin po yung ibang sasakyan. Dahil sa pinasang resolusyon ng Metro Manila Council, maoobliga na ang lahat ng LGU sa NCR na magpasa na ng kaparehong ordinansa sa mga e-bike at e-trike. Habang ang LTO naman, pinaplansya na rin ang formal na guidelines para i-require na ang rehistro at lisensya ng lahat ng klase ng e-vehicle. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Viral ngayon ang reklamo ng mga netizen na pinagkakagat ng mga surot habang nasa NAIA. Sa reklamo ng isa sa mga pasahero na si Katrina Santos, February 17 nang maghatid siya sa NAIA Terminal 3. Sandali lang siya nagpahinga sa may bakal na upuan sa departure area ng Makati. Nang di makatiis, dito niya nakita ang napakaraming kagat sa kanyang binti. Ganito rin ang reklamo ng isa pang pinutakti naman ng surot sa Terminal 2. Sa ratan na upuan naman siya umupo. At gaya ng naunang netizen, tinadtad din ng kagat ng surot si Kath Orque Paras. Sa pahayag naman ng Manila International Airport Authority, inalis na nila ang mga upuang inireklamo ng mga netizen. Humingi rin sila ng paumanhin sa mga nabiktima. Magdidisinfect din daw sila sa mga matataong lugar sa mga paliparan para masigurong hindi na maulit ang insidente. Nanindigan ang isang grupo ng mga negosyante na tutol sila sa panukalang 100 pisong aumento sa minimum wage ng mga pribadong empleyado. Ayon sa Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI, mas malaki ang magiging negatibong epekto ng panukala kesa sa benepisyo nito. Dahil 80% ng labor force o mga manggagawa sa Pilipinas ay informal workers o self-employed gaya ng mga tsuper, tindero, magsasaka at mga mangingisda. Ibig sabihin, kakarampot lang ang makikinabang sa taas sahod. Sa ngayon, aprobado na sa Senado ang panukala at dinidinig pa sa Kamara. Pero pati ang National Economic and Development Authority o NEDA may agam-agam din dito. As these could negatively impact macroeconomic outcomes. The proposed bills could slow down GDP growth and could trigger job displacement and accelerate inflation.
Asahan daw ang mas malaking diskwento para sa groceries ng mga PWD at senior citizens sa darating na buwan. Inaprubahan na kasi ng Department of Trade and Industry ang mas mataas na monthly discount cap na 500 pesos. Katumbas yan ng 125 pesos kada linggo. Halos doble yan ng kasalukuyang 260 pesos kada buwan o 125 pesos kada linggo. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, sisikapin ng DTI na maipatupad ito bago matapos ang Marso. Ayon naman sa Trade Department, maglalabas ito ng joint circular kasama ang Department of Agriculture at Energy sa susunod na buwan. Yan ay kahit gumugulong pa ang konsultasyon sa stakeholders. Mga pangunahing bilihin lang ang sakop ng discount, gaya ng bigas, tinapay, karne, itlog, asukal, prutas at gulay, pati fresh at processed milk. Mariing itinanggi ni San Juan City Mayor Francis Zamora ang pagkakadawit niya sa umano'y ayuda scam. Sa video kasi na nilabas ni Senator J.V. Ejercito sa Senado kahapon, pinakita niya ang isang residente ng San Juan na nabiktima raw ng mga humihingi ng kickback sa tupad program ng DOLE. Kwento niya, 7,500 pesos daw dapat ang makukubra niyang pera mula sa naturang Cash for Work program. Pero 1,000 lang daw ang mapupunta sa kanya dahil kailangan i-remit ang sobra para sa isang mayor. Hindi pinangalanan ng nasa video ang tinutukoy nitong alkalde pero tauhan daw ni Councilor Paul Artadi ang nagsabi sa kanya. Wala pang pahayag ang konsehal dahil taga San Juan, lumutang din ang pangalan ni Mayor Zamora. Pero itinanggi niya ang alegasyon dahil luma na raw ang video. Gayunman, handa raw siyang humarap sa anumang investigasyon. Yung nagbigay sa amin noon ng code sa Palawan, isa sa may-ari ng inuukahan namin at saka staff po siya ni Paul Arcadi. Ang sabi sa amin, pag na-withdraw na namin yung pera, 1,000 lang daw yung kukunin namin. Yung 6,500 daw, ibigay sa kanila para daw yun sa kay Mayor. If the real reason they have is to help these people, why did they have to wait for 2 years to bring this out? I'm asking them now to come forward and give me information. I will have this investigated. Nagpasalamat si Pangulong Bongbong Marcos sa suporta ng Australia sa pagdepensa ng soberanya sa South China Sea. Sa kanyang talumpati sa Australian Parliament, sinabi ni Marcos Jr. na nanganganib ngayon ang seguridad ng rehiyon. Yan ay sa gitna ng tensyon sa South China Sea. Ayon sa Pangulo, mahalagang mapanatili ang kapayapaan sa South China Sea di lang para sa rehiyon, kundi para sa pandaigdigang seguridad. Pero aminado si Marcos Jr. na di kakayanin ng isang bansa lang na depensa nito. Kaya naman umaasa ang Pangulo na patuloy na magiging kasangga ng Pilipinas ang Australia. The protection of the South China Sea as a vital, critical global artery is crucial to the preservation of regional peace and, I dare say, of global peace. We draw strength from the consistent and unequivocal support of Australia and the international community for the lawful exercise of our rights. Sa joint statement naman ni Pangulong Marcos at Australian Prime Minister Anthony Albanese, sinabi nilang mahalaga na palakasin pa ang relasyon ng dalawang bansa kabilang ang maritime cooperation. Today, we'll collaborate even more closely to promote our shared vision for the region, including in civil maritime security, marine environment protection, maritime domain awareness and promoting respect for international law. Pinabulaanan ni Pangulong Bongbong Marcos na nakipagsabwatan siya sa Amerika para raw ipapatay si Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay PBBM, wala namang gustong magpapatay kay Pastor Kibuloy. Posible raw na natatakot lang ang pastor. Panawagan ng Pangulo kay Kibuloy, magpaliwanag na lang sa Senado at Kamara. Pinasupina na ng Senado si Kibuloy kaugnay sa investigasyon sa mga akusasyon ng pang-aabuso, pananakit, panggagahasa at sa pilitang pagpapatrabaho umano ng mga dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ.
Walang may gusto mag-assassinate sa kanya. Bakit siya i-assassinate? Siguro natatakot siya dahil sa mga pangyayari. Just face the questioning in the House and in the Senate. Kung makapunta siya, sagutin niya lahat ng tanong, di tapos na. Una nang sinabi ni Kibuloy na nagtatago siya dahil sa banta sa kanyang buhay. Ayon naman sa abogado ni Kibuloy na si Attorney Ferdinand Topacio, nandito lang naman sa Pilipinas ang kanyang kliyente. Gayunman, nagdadalawang isip daw ito kung haharap pa sa pagdinig sa Senado. Mukhang hindi naman po in aid of legislation yung pagdinig ng committee ni Senator Risa Ontiveros. In aid of persecution po yun. It would appear that in her eyes, at the pastor is already guilty of so many crimes. 80 probinsya ang posibleng maapektuhan ng El Nino pagdating ng Abril o Mayo. Base sa pag-aaral ng National Irrigation, nasa 275,000 ektarya ng taniman ang maaapektuhan ng tagtuyot. Sa ngayon, 51 probinsya na ang nakararanas ng tagtuyot. Posible pa raw umabot ng hanggang Hunyo ang matinding tagtuyot. Hinihikayat na rin ng Department of Agriculture ang mga lokal na pamahalaan na makararanas ng epekto ng El Nino na magdeklara ng state of calamity. Para raw ito sa ayuda mula sa gobyerno. Mas pinalakas ang Blackwater Bossing at tumalo sa Meralco Bolt sa pagbubukas ng PBA Philippine Cup. Ang TNT Tropang Giga nasilat naman ang panalo kontra rain or shine. Nasa frontline ng balitang yan si Marty Bautista. Ilang linggo matapos ang PBA Commissioner's Cup, balik hardcourt kaagad ang mga manlalaro para naman sa Philippine Cup. Binuksan ng Blackwater Bossing at Meralco Bolts ang bagong conference. Umabot sa 19 na puntos ang lamang ng bossing sa fourth quarter. Pero biglang uminit ang opensa ng Meralco sa pangunguna ni Elaine Maliksi para pakabahin pa ang Blackwater. 1 puntos lang ang hinahabol ng Meralco sa huling minuto ng laro. Matapos ang 2 free throws ni Ray ng Batak, nagmintis ang panablasan ng 3 ni Elaine Maliksi sa huling 11 segundo. Dahil dito nakuha ng bossing ang laro, 96-93. Agad nagpakitang gilas ang bagong player ng bossing na si Ray ng Batak matapos magtala ng 27 points at career-high 10 assists. Ito rin ang debut ni two-time MVP James Yap sa koponan kung saan nagtala siya ng 5 puntos sa loob ng 13 minutes sa hardcourt. We were able to maintain it just enough, but again, you can only expect that from a veteran team like Meralco, no? So you can expect that they're always going to come back. They have the players and the experience to handle situations like that. So I think we're going to look back at that fourth on where we kept losing the lead because that's where we have to be better. Dikit din ang pangalawang laro sa pagitan ng TNT Tropang Giga at Rain or Shine Elasto Painters. Halos buong laro naghabol ang TNT bago sila pinalamang ng 3 ni Calvin Oftana sa last 2 minutes. Sinundan pa niya ito ng layup para palakihin ang lamang. Bumawi naman ang sarili nilang layup ang Rain or Shine para pababain ang lamang sa 1. Pero hindi nila nahabol si Jason Castro nang ipasok nito ang bola. Sa huli, nanaig ang TNT 108-107. Nagtala ng 23 points at 14 rebounds si Oftana para pangunahan ang Tropang Giga. 15 puntos at 14 na rebound naman ang ambag ni Brandon Ganuelas-Rosser sa kanyang debut para sa koponan. Magandang simula ito para sa TNT kasunod ng pagbabalik ni Chot Reyes bilang head coach. Well, to be honest, I don't know how we won that game. I think we were just lucky that Rain or Shine missed their free throws. If Rain or Shine made half of the free throws that they missed, then I think we would have lost this ball game easily. We have to go back and rework the way we're defending. Tuloy ang aksyon sa PBA bukas, Biyernes sa Smart Araneta Coliseum. Maghaharap ang Terra Firma Jeep at Converge Fiber Xers ng 4:30 p.m. Bago ang Northport Batang Pier at NLEX Road Warriors ng 7:30 p.m. Mapapanood ang mga laro sa PBA Rush, RPTV at Pilipinas Live App. Nagbabalita mula sa Frontline. Marty Bautista, News 5.
Talaga namang surreal para kay SB19 member Justin ang kanyang solo debut. Kanina lang po nilabas na ang first solo single ni Justin. Narito ang report. While we walk slowly under the street lights, we hold each other's hands. Kwento ng emosyon, imahinasyon, at tamang pagkakataon. Ganyan inilarawan ni SB19 member Justin ang kanyang solo debut para sa single na Surreal. Ang music video nito, kinunan sa Benguet, Zambales at South Korea. Mahilig din po ako mag-imagine ng mga bagay-bagay. Parang ino-overthink ko yung mga magagandang bagay, mga scenarios, and parang minsan naisip ko na parang totoo ba to? Or pero bakit feeling parang siyang totoo? So kine-question ko yung mga ganung bagay. It feels so surreal. Si Justin na ang ika-4 na miyembro ng SB19 na nagsimula ng kanyang solo career. At kahit may kanya-kanya silang pinagkakaabalahan, all out pa rin daw ang support ng SB19 members sa isa't isa. Present nga sa launch sina Pablo, Josh at Stel. I'm very thankful lang po kasi pinsan po pag may tanong ako sa mga gagawin ko po, nandyan sila kasi na-experience na ng iba na parang, ganito na lang gawin mo, sa akin ganito yung nangyari. So, open naman po sila talaga to help. Bukod sa pagkanta at pagsayaw, gusto na rin daw niyang simulan ng kanyang acting career. May special appearance nga siya noon sa isang episode ng Senior High. Kaya naman it's time na raw para seryosohin ang acting. Isa is maging part, either makagawa po ako ng movie or film or maging cast ng isang magandang film na parang alam niyo po yun na mapapakita yung ganda ng Pilipinas, yung mga ganyan po. And or something new, like parang tawag dito, fantasy movies, ganyan. Maliban sa solo debut niya, abala rin si Justin at SB19 sa upcoming concert tour nila. Busy rin sila sa itinayo nilang sariling management company na 1Z Entertainment. Marami po kami pinaghahandaan as SB19, pero siguro po kailangan pa maghintay ng 18th in a while. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Tuluyan nang niyakap ni Miami Heat forward Jimmy Butler ang kanyang emo persona. Timeout muna sa paglalaro si Butler o Heat Wants para bumida sa music video ng Fall Out Boy para sa kanilang kanta na So Much for Stardust. Sa music video kasama niya ang original emo boy ng banda na si Pete Wentz. Ibinalik din ni Butler ang kanyang emo hair na pinagpiestahan ng netizens nitong Oktubre. Naging subject pa ito ng mga memes, kaya naman bentang-benta sa mga netizens ang bagong music video ng Fall Out Boy. Heto, hindi po emo, kundi panalo. Wow! Puno na kasi ng mga pampabuena sa mga ngiti ang ating Good Morning Kapatid Facebook page. Heto sila. Oh, cute! Parang may donut din. Ay, bago pumasok ng school. Ay, good morning. baon. Ay, wow! Grabe ha! May mga donuts Ready sa bahay. Mga sariling Yung iba to eh. Supply. Yes naman. Good morning. Good morning. O yan, mga... Di ba? Nakakatuwa parehas tayo. Kaya naman Isay. Good morning. Mga kapatid, patuloy lamang po padala ng inyong mga selfies. Ilagay nyo na rin kung saan lugar kayo naroon para sa chance pong manalo ng 500 pesos worth of load sa ating Kagumokha Ko Selfie Contest. Mama Chiki, na ang ganda-ganda. Ay, kamukhang-kamukha ng aking anak ko si Mama Dins. Yes. Dinalek. Dinalek. Mutual Admiration Club. Dapat ganyan lang mga positive, hindi yung mga katulad nito, ha? Yan na. Sa legal ba to? Nako, i-unfollow na ang mga pranksters na mapanakit. Lalo na kung ang prank nila ay may peligro sa kanilang binibiktima. Ano kaya ang comment ni Atty. Buko Yang nang paprank talaga niya sa video. Nako. Ay. Wala. O ito, bago naman ang kanilang Pagsugod Barangay. May kulitan sa atin ang isa sa mga host ng much-awaited kapatid show na Barangay 5 Panalo. Kayla Rivera, makasama natin live. At pangdagdag good vibes naman ngayong umaga, meron tayong hit jamming session kasama ng OPM band na Nobita. Abangan yan mamaya, live! Wag na wag po kayong alas mga kapatid. Magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo at... Good Morning Kapatid!
Bumalik ang Good Morning Kapatid. Ito po sa mga prankster dyan. For today's video, sasagutin natin kung maaari na bang kasuhan yung mga gumagawa ng delikado at mapanakit na prank. Yan ang isyong tatalakayin ni Attorney Buko sa Legal ba to? Friends, coffee tayo. Uy, sige, later na lang. Wait lang pala, may kukunin dyan lang muna yan. Uy, friend, prank natin si Pauline. Lagyan natin ng magic powder yung ano niya, coffee niya. Magic powder ba? Kaya pa ako pabalik-balik sa CR, friends. Ang sakit ng tiyan ko. Parang may nainom akong kung ano. It's a prank! Ilagyan kasi namin ng magic powder yung inumin nung wala kay. Attorney, pinrang po ako ng mga kaibigan ko. Pero hindi naman daw nila intensyon na masaktan ako. Legal po ba to? Hindi po yan legal. Ayon sa Article 2176 ng Civil Code, ang sinumang tao na nakapagdulot ng perwisyo o pinsala sa iba dahil sa kapabayaan ay may pananagutan sa pinsala o perwisyo na kanyang nagawa. Kaya maaari mong kasuhan ang mga nagprank sa iyo kung ikaw ay nagkasakit o naperwisyo o napinsala dahil sa kapabayaan o negligence nila sa kanilang prank o joke, kahit hindi nila sinasadya o wala man sila layunin na makapinsala. Pwede mong idulog ang kaso direkta sa hukuman at humingi ng danyos perwisyo dahil sa pinsalang iyong natamo. Attorney, pinost ko online ang prank naming magbabarkada sa kapitbahay namin. Napanood ng magulang ng kapitbahay namin at gusto kaming kasuhan dahil napahiya raw ang anak niya. Legal ba to? Hindi po legal ang pag-post online ng anumang video na nakakapagdulot ng kahihiyan o pagkasira ng reputasyon ng isang tao. Kayo ay maaaring makasuhan ng cyber libel. Ito ay isang krimen na tinatawag ding paninirang puri sa pamamagitan ng pag-post online. Kahit hindi ninyo sinasadya o hindi ninyo layunin ang manira o mamahiya, ang inyong intensyon ay hindi mahalaga. Ang importante lamang ay ang naidulot ninyong pinsala sa reputasyon ng isang tao kahit hindi ninyo ito pinlano o sinadya. Ayon sa Section 8 ng RA 10175 o ang Cyber Libel Law, ito ay may parusang multa mula 200,000 hanggang 1 milyong piso o pagkakulong ng 6 hanggang 12 taon ayon sa hatol ng hukuman. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Thank you, Attorney. Ito naman po, bringing back all your childhood memories. Yan naman ang isa sa motto ng certified toy collector na si Sir Jimmy Madarang. Kaya naman po, ituloy na natin ang ating house tour na talaga namang nakakawaw. Bahay na, Toy Museum pa, dito po sa May Bahay. Sa pagpapatuloy ng aking May Bahay tour sa simple house turned into a toy museum ni Sir Jimmy, next stop natin, ang Mega Room. So Sir Jimmy, ito ang Mega Room at napansin ko yung attention to detail mo talaga, ibang klase. Kasi dito sa Wow Toy Museum, hindi lang basta nakikita, interactive pa siya. So ito, nakalagay, press the dot button about 1 second. Ito po, no? Tama. Wow! Umiilaw! Kayo lang po ang nakaisip nito? Actually, may mga pindutan talaga siya. Nilabas ko yung switch para ma-operate outside. Yes. Ay, ayan o. Ang galing! Naku, sigurado ko yung mga bata dito talagang naiengganyo sila na umikot. Sige. Actually, itong gandang, tingnan niyo po, may tao sa loob. Ay, oo. Tumatayo, umuupo. Ay! Kayo po gumawa niyan? Opo. Wow! Grabe naman! Pati yung kamay tumataas nga eh. Yes! Tumataas yung mga babaeng kamay. Yan po. Ito po yung pinakabago kong project. Buong pagmamalaki rin na ipinakita sa atin ni Sir Jimmy ang latest miniature toy na siya mismo ang nag-assemble. Actually, ito ay tinatawag ko sa kanya ay ballroom dancing. Sa paligid niya, meron tayong mga cameraman
at saka mga photographer. Habang umiikot, sumasayaw po yung mga karakter na yon sa paligid na yon, meron silang hawak na camera, kinukunan po nila yung mga sumasayaw. Kwento pa ni Sir Jimmy, ang ibang laruan dito ay donasyon, bigay ng pamangkin niya na mula pa sa abroad o di kaya'y nabili sa thrift shop or online. At kahit pa may sira ang laruan, kayang-kaya rin daw niya itong ayusin. Bakit importante para po sa inyo na merong workshop na parang nakasantabing ganito? Kasi po marami pong mga gamit ngayon na mga rare na product na hindi mo na mabibili, tapos hindi mo na rin mapapagawa. So, ang ginagawa ko, ako na lang gumagawa. Tinatry ko magawa siya na maayos. Naayos ko naman. Sabi nga nila, a toy is not a thing. It's an island of happiness. Kaya naman umaapaw sa tuwa ang puso ni Sir Jimmy tuwing nakikita niyang happy ang mga bumibisitang chikiting and young at heart sa kanyang Wow Toy Museum. Pag tinitingnan ko sila, hindi ko lang basta nakikita ang kwento ng pamilya mo, kundi kwento rin ng pagtanda at paglaki at always keeping the kid at heart, no, in you. Yun ba ang dahilan kung bakit mukhang batang-bata ka pa rin, Sir Jimmy? Actually, lagi ko nga sinasabi sa mga bisita ko rito, pag napunta kayo rito, hindi lang magiging bata kayo, pati yung kasiyahan ninyo, problema nyo, mawawala din. Sir Jimmy, maraming salamat for welcoming Good Morning Kapatid at kami dito po sa inyong tahanan, sa inyong Wow Toy Museum. At iinganyohin ko talaga ang buong pamilya ko at mga barkada, mga kapatid, pumunta dito sa Wow Toy Museum para naman makita nyo rin ang koleksyon nila at makalimutan yung mga problema nyo. Wow na wow talaga. Good morning, Sir Jimmy. Maraming salamat for welcoming us in your home. Ito naman po sa aming pagbabalik, magbibigay ng winning vibes sa atin ang SK Chairwoman ng newest game show dito sa TV5. Kayla Rivera ng Barangay 5 Panalo, makakakwentuhan natin live. Tuloy-tuloy lang ang good vibes, kasama pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid na ito, excited na kami dahil may dapat kayong bagong abangan dito sa TV5, di ba Maui? Yes, Justin, tama ka dyan. Malapit na nga ang Barangay 5 Panalo na maghahatid sa atin ng maraming saya at papremyo. At para pag-usapan yan, kasama natin ngayon ang tinaguriang chairwoman ng game show, Kayla Rivera. Good morning, kapatid. Thank you so much. Thank Welcome to the show. Thank you very much. Chairman talaga. Maganda mo naman, chairwoman. Yes, SK Chairwoman. SK. Kayla, buti may oras ka sa amin today. Di ba kayo busy sa SK? Well, syempre naman, may times para sa lahat. Time Yun! management. So thank you. Maraming salamat po for having me Salamat today. for coming kasi alam mo, ang maganda dun sa bago nilang show is that merong reality, merong game show component, correct? Yes. Tell us more about it. Opo. So, as sharing, I mean, I am the SK chairman, Kayla. So, talagang may barangay. So, may mga characters. Kagawad Gerald Napoles. So, he's our... Napakahusay! Kumpare ko yan, by the way, ninong ni Ilyo yan. Yes. Grabe. So he's, I guess, Kags. That's our name for him. Kags. And then we also have our Kapitan. His name is Kap Al. So, Kapal. Okay. So it's so much fun. Kasi we really, we have the barangay aspect to it. So yun yung sitcom. So laging may iba't ibang nangyayari sa barangay. Whether it's parang may problema or may celebration. And then, basta maraming iba't ibang nangyayari. So from there, that's where the games are now rooted from. Because Kags Je, sobrang husay niya, laging may solusyon, and mahilig din siya maglaro ng mga games. So that's the way he solves the problems, is through playing games. Anong klase mga games? At saka sino yung mga makakasama niyong maglaro? So those that will be playing with us, kahit sino actually. So
I guess everyone that is watching, just watch out na lang for yung announcement namin para you can apply to be one of our contestants. Okay. Yes. Mga Kayla, yung mga games na nakasanayan na natin? Paano? Yes. Like, for example, meron ka bang mga idea kung ano yung mga, kasi para Palaro. mag-practice na sila. At kami. True. Pero it's mga like games that using yung mga bagay that are just, around the house or like yung mga nakikita sa TikTok, yung mga ganyan. Yes, like mga tabu, like yung mga everyday things. For example, ito, coffee cup. Yes. So for example, let's say you're blindfolded and then you're gonna be putting mga bagay sa table and then you have to feel around and try to find yung coffee cup. Saya. Kasi there's so many different things. So, ibig sabihin, dahil game show, meron din silang mapapanalunan. Yes, definitely. Actually, well, siguro I won't reveal it muna, but you're guaranteed to win something. Ayun. Ayun ang masaya. Yun ang mahalaga dun. Saya, yes. Okay, so I know na marami kang ibang ginagawa. You were in theater, you would sing. Gano'n ka-iba tong project na to at gano'n ka ka-excited sa kanya? Ako, kasi actually also, wala masyado ako sa TV. So, just the opportunity to also be a part of a game show, lalo sa TV, ang saya, kasi we get to bring happiness to everyone, na it's gonna be araw-araw, 5:30 p.m. Anyways, promo ako mamaya, but anyway, so araw-araw siya. And also just working with Gerald Napoles and the entire team, ang saya. So, I think that's the thing that we're most excited about is sitcom and games pa. So, that's really what's different. I mean, for me, also challenge din yung Tagalog. So, but you're doing so well. Alam mo, parang mas magaling pa nga yung pagkakatagalog mo kaysa sa Nakakapagpapagabag. Okay, Kayla. Nakakapagpapagabag. Binig na binig si Kayla. Wala siyang kredibilidad sa pagdating sa Tagalog pag sinabi sa'yo magaling ka. Paano ulitin mo nga? Nakakapagpapagabag. Paano kunwari susuyuin mo si Madam SK Chairwoman in Tagalog? Ayun. Susuyuin mo, Wait kunwari lang. manliligaw Yung sasabihin ko, Mama Dims, pakipaliwanag muna kung ano yung susuyuin. Manliligaw, kunwari. Use nakakapag... Depende. Sa Tagalog. Nakakapagpapagabag ang iyong kagandahan. Wow! Ano sasabihin mo na Tagalog? Pwede ba? Anong nagkakapagpabagabag? Hindi siya rin na. Wait, nakakatawa silang panoorin pa rin. Pwede ka pala din sa game show. Game. Sariling improv. Pero ito, Kayla, at least ba naging comfortable ka kasi fellow theater actor mo yung kasama mo? Yes, totoo. So that's why excited din kami kasi parang ang saya lang na mga ka-theater, like yun talaga yung background namin. And then andito na kami sa TV. So it's just nice na we're together. We've shared a lot of experiences like sa theater separately, but this is the first time na mag-work together kami. Game show pa. Parinig naman ako ng pag-awit mo bago ka mag-promote. Ay, sige po. We would love to. Recording artist din kasi yan si Kayla. Yes, opo. Okay. When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something happens with my love, and it bears heavy on my mind. Just one look at you, and the world's alright with me. Hey. Just one look at you, and I know it's gonna be, hey, let's go together, a lovely day. Kakanta ka, ayan ang improv. Kakanta ka rin ba sa sitcom? May chance ba? Feeling ko, actually, yes. Abangan nyo na lang yun. Triple threat. Yan, nakita ko na rin yung sumayaw. Di ba sa Joseph? Sing, dancing, acting. DJ pa yan. Thank you so much. Kayla, imbitahan mo na silang lahat kasi excited kaming mapanood more of you. First time mo ba to sa TV? Aside yung singing contest na sinali ko years ago, Ngayon, ito na yung balik Sige, ko. Opo. imbitahan natin sila. Yes, so inviting lahat po kayo sa March 11, that's gonna be on TV5 from
from 5:30 to 6:30 p.m. Barangay 5 Panalo. Please panoorin niyo po kami ni Gerald Napoles, and it's just gonna be a lot of fun. And also, just watch out din po for yung mga posts namin para sali din kayo sa Barangay 5 Manalo. Yay! Welcome home, kapatid! Salamat po! Yes, we're so excited. Thank you so much, Kayla. Thank you also. Thank you. Okay, ito na po mga kapatid sa aming pagbabalik naman. Ito, Jess. Oh, bakit ako? Ihanda mo na ang sarili mo para sa unang sayaw ngayong umaga. Yeah. Yun naman. Dahil makikijam sa atin ang viral OPM Alt Rock Band Nobita Live! Tuloy-tuloy lang ang happiness ngayong umaga dito pa rin sa inyong Happy Morning Kasalo ang Good Morning, Kapatid! Biglang bumalik.
Di ko lamang dapat gawin kung ako ba iyong magiging hiling na damdamin. Pansin ko sa'yo'y may pagpipili na tulad sa akin. Ba't di mo ako tanungin? Ika'y walang kapit. Bakit di naman katulog sa gabi? Kumunan lang at kumutang ka. Labis na mimiss ka. Oh baby, tanging hinahanap ko lately. Bakit di naman katulog sa gabi? Kumunan lang at kumutang ka. Labis na mimiss ka. Oh baby, tanging hinahanap ko lately. Tayo na, tayo na, tayo na, tayo na, tayo sa gabi. Tayo na lang kumutang katabi. Tayo sa miss ka, oh baby. Tayo na hinahanap ko lately. Bakit di naman katulog sa gabi? Kumuha lang kumutang katabi. Mabitin kami. Mabitin kami. Mga kapatid, OPM Out Rock Band Nobita. At yan ho ang kanilang bagong single, Tayo na Lang. Napakahusay. Wait, yung kasama natin dito, kilig na kilig kanina pa. Sobra! Kasi siguro mga 5 buwan dire-diretso ikaw lang sa sobrang favorite ko yung kanta niyo. Iniyakan niya Nag-play na pa yun. lang yung simula niya. Alam na alam ko, ang laki na pinagkakitaan ko kayo. Kasi ang dami kong luhang iniyak sa teleserye. Pag pinapakinggan ko yun. Yun yung pang-motivate mo. Yes, kasi ang stimuli ko music. Napag-usapan na rin naman namin kanina yung 30% na sisingilan. Oo, okay. Wait, tell us more about this. Bakit related sa Doraemon? Bakit daw related sa Doraemon ang Nobita? Hindi ko to alam. Totoo ba? Yung Nobita kasi, nanggaling yun kay Jonathan, Okay. yung drummer namin. Yes. At that time, naghahanap kami ng pangalan ng banda. Tapos, si Kuya Jonathan, yung profile niyo nun sa Facebook, naalala namin, is si Nobita. Si Nobita, yung character sa Doraemon. So, yun na yun. Ayun na yun. Hindi na namin pinahirapan yung sarili lang namin. kasimple. Okay. Kwento niyo naman kami tungkol dun sa Tayo na Lang. Kasi medyo diretsong-diretso siya, tapos Taglish din siya. Yes. Diba? Pangarap namin yun, makagawa kami ng song na may Taglish. So, pinush namin sa Tayo na Lang. Pero tungkol saan ba yung Tayo na Lang? Anong mensahe yung gusto niyo ipahatid dyan? Tayo na Lang is para siyang one-sided love. Unrequited. Sakit naman. Wow. Sakit, mami. Oo. Okay, And may you know, ano, may- speaking of the music video, napanood ko yan. Bakit naman si Francet ang napili niyong ibida sa music video niyo? Yung banda kasi low-key kami na Francet. Francine and Seth! Ang cute naman doon. Mga babies ko yan. Okay, anong nangyayari sa music video? Meron na ba kayong music video pa rin? Ayan. Patingin ko nga. Ayan pala. Yes. Tsaka ang ganda rin ng fonting. What is it about Nobita? Kasi yung sound nyo, very distinct siya. May tawag ba kayo dun? Kasi distinct siya. Yung alam ko lang na nagpa-play yung unahan niya, kayo na yun. Ano ba tawag sa atin? Guys. Hugot! Modern Harana. Modern Harana. Yun pala yun.
Nobita, talagang hindi, ngayon ko You want to hear ngayon lang that? natin nakita nagsusulo. Sobra! Oo, ikaw ang magsabi. Can Ano you ba yung please hugot? try to play the ikaw lang para Oh my maintindihan God. Kahit mga unang part lang. Oy, Para lang maintindihan ni Mami. Ngayon lang ako nag-request. Oo nga. Pero kapag umiyak si Mama Dims, walang sisihan. Oo nga. Game. Wow. Ayan na. Na. Pagmasdan ng iyong mga mata, umikinang-kinang, di ko maintindihan ang iyong mga tinig, labis na nanganginig, langit ay bumaba pala ang alay. Ito na nga, kapit ma. Tumingin ka sa aking mga mata, at hindi mo na kailangan pa magtanong ng paulit-ulit. Napakahusay. Ikaw lang ang iniibig, at kung di ko bisina'y magtiwala ka, hawakan na puso maniwala na ikaw lang ang siyang ibig. Ikaw lang ang iibigin. Ngayon lang nila ako pinasap extra. Meron pa raw silang ibang song na kayo. Nobita, I love you guys so much. Ganda ng lyrics. So, yun po, yung latest single namin, available na sa lahat ng streaming platform. Tayo na lang. Tama po yung narinig nyo, Tayo na lang yung title ng newest single namin. Under Sony Music. Ayun. Ayan. May pahabol. Meron pa kaming mga pwedeng abangan pa sa inyo. Saan kayo tutugtog? Ano pa yung mga pwede namin makita for Nobita? Para updated kayo sa Nobita, follow nyo kami sa lahat ng social media account namin. Just search for Nobita Music PH. Doon yung mga schedules ng mga shows namin. Pag malapit kayo, pumunta kayo. Tapos magkita-kita tayo. Ay, pupunta kami. Maraming salamat Sarap sa ng pagbisita live. sa amin. Thank you so much. Pero eto muna, may nanalo na sa ating Kaguboka ko Selfie Contest. Congratulations, Jeneline from Sorsogon. Wow! Hintayin lamang po ang mensahe ng aming staff para ma-claim ang inyong love. Abot tayo ng source. Yan! That is it para sa ating Jamming Party Thursday. Spread happiness lamang po mga kapatid. Isang makabulang umaga ang nahitin namin sa inyong mga tahanan. Sana nag-enjoy kayo sa aming pakulog this morning. Kita-kits pa rin po tayo bukas, mga kapatid. Gawing habit na patuto sa amin every morning para siksik ang araw ninyo sa saya at impormasyon. Mga mainit na balita at nakaka-inspire mga kwento. Yan at marami pang iba. Kasama ang inyong Fave Morning Kasalo. Ito ang Good Morning, Kapatid! Tumatalo ng puso sa tuwa ay patungo. Langit na ata, ikaw ang kasama. Sa titig pa lang tumawa, hawak sa kamay, wala na ang pagpalaksa. Ay pag-ibig na ata. Sa ilalim ng kaluwakan, pangalan mong isisigaw. Sa ilalim ng buwan ay titigan, at hawak ng aking kamay, isasayaw ko yan dahan-dahan. Mamalayo wala pa lang yung kailangan at gusto mong pagmahalan. Overtime na tayo, dinilay na lang yung EAT.